Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, samahan niyo po yung lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong mukha po yatang napahiya o pinahiya ni Karen Davila. Yung isa pong party list. Yung party list po yata ng mga komunista at ng mga rebelde di umano na mga kaliwa. Ito po yata ay representative nila di umano. Ito pong tinatawag na si Redon. Panoorin po natin at komentuhan po natin. Ito pong ginawa po ni Karen Davila na pagtatanong po kay Redon. Umpisa na po natin. Lolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... Now, will you call Zaldico? That's a direct question. I mean, I saw that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... Now, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked... No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them? Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from West. I mean, as of Representative 2019. Ridon, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects,
anomalies related to... And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me, walang problema. Ba't ka pa mag-iimbestiga? Lolokohan tayong lahat. Pinapagalitan niyo hindi. Yan naman po talaga nangyari. Yan po ay matagal na po interview ni Karen Davila yan. Kay Redon. Pero tanong po natin, mag-isang taon na po. Malapit na naman po SONA. Next month po, SONA na. Ni tinatawag na Lupin at tinatawag pong bangag na kanyang ate. Magsosona naman po. May nangyari po ba rito? Doon sa sinasabi po ni Karen Davila, wag na po tayong maglokohan. Wag na tayong maglokohan. Hindi po gagawa ng anomalya mga contractors. Kung wala pong nagmamando at humihingi ng malaking porsyento ng mga congressman, Redon, at alam naman po natin si Redon, ayon po kay Congressman Libiste, at ayon sa Cabral Files ay meron din po yung kanyang party list na anomalya. Mga kababayan. At ito pong si Redon ay sinasabi rin po ito na representative po ito ng mga kababayan, ng mga makakaliwa, di umano, mga terorista. Yan pong si Redon. Ayon po yan sa mga kababayan natin. Representative po nila yan. Kasama po yata yan ng Makabayan Black, di umano. Kaya dito po, naglulukuhan na lang po. Malapit na naman po SONA. Nasaan na po yung naglalakihang mga ulo ng congressman? Wala na po yan. Hindi na po na-mention yan. Sitting Pretty. Kasama po si Redon, Sitting Pretty. At sana po sila nakatutok ngayon sa impeachment. At pati po Senado, tinabunan na rin po ang issue ng flood control. Wala na po tayong naririnig, lalong-lalo po sa bagong Senate President na si Gatchalian. Meron po ba? Pinoprotektahan pa nga ng media. Hindi niyo po ba napansin? Pinoproteksyonan pa yata ni Karen Davila at never niyang name-mention si Tambaloslos na tinatawag ng Vice President. Nakita niyo po bang binabanatan ni Karen Davila si Tambaloslos? At ang Pangulo ng bansa ay name-mention niya ba ni Karen Davila? Hindi po ba? Hindi rin. Mukhang play safe. Tanging si Saldico lang po. At yung mga contractors ang kanya po mga pinagsasabi. At si Saldico. Pero si Redon, halos hindi po makasagot. Puro po denied. Puro po sinasabing puro dadaanin daw po sa batas. Dadaanin sa mga sinasabing patotoo. Mga aligasyon ay dapat patotohanan. Lalabas lang naman po ang aligasyon at katotohanan, mga kababayan, pag iba na po ang Pangulo ng bansa. Lahat po na ikinukubli at tinatago nila kasama si Redon, makakalkal at makakalkal po lahat yan. Lalong-lalo po ang mga pinagagawa nila sa pera ng taong bayan at mga inutang nila na tayo ang magsasakripisyo at magbabayad. Lahat po yan. May record po yan. Lalong-lalo po yung ginawa po nilang isang damukal na mga pondo na pinaglilipat. Di po ba pinaglilipat po nila ang pondo natin sa mga unprogram appropriation? Nagtamasa sila na isang damukal na mga unprogram. Mga allocables nila, mga insertion nila. Lalabas po lahat yan. Lalong-lalo po pag iba na ang Pangulo, Redon, yan ang inaasahan namin. Pagka ang Pangulo ay isang Duterte, lalong-lalo manggagaling sa Mindanao na isang agila, lahat ng itinatago nyo dyan sa Kongreso at sa Senado, lalong-lalo sa pinaggagawa nyo dyan sa BICAM, dyan sa GAA na pinirmahan ng Pangulo, lahat yan ay may resibo. Dokumentado yan, hindi ba? Malalaman ng taong bayan kung sino-sino po ang nakinabang na malalaking pera at nangumisyon. Hindi po ba?
at makakalkal lahat ang mga files ng DPWH. At pakakantahin lahat. Walang exempted. Lahat pakakantahin ang mga contractors sa ating bansa. Lahat ng nakinabang na contractors at nakakuha ng proyekto ay dapat po yan pakantahin. Kung sino-sino mga politiko, senador, congressman, mayor, gobernor ang namorsyento sa kanila. Hindi po ba redon? Yan ang inaasahan namin pagka pinagkaloob ang isang Duterte na maging Pangulo. Dahil hindi po sumama sa inyo si BP Sara sa ginawa niyong massive korupsyon sa bansa. Hindi kayo sinamahan ng Vice President. Kaya nga pilit nyo pinababagsak ito para hindi kayo managot sa inyong mga pinagagawang kawalangyaan sa aming mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, mag-iisang taon na po yan. Yang mga pinag-uusapan po nilang yan, ni Karen Davila at ni Ridon, natabunan na po yan. Wala na po yan. At wala na rin pong investigasyong ginagawa ang House of Representatives. Ganon din po ang Senado, halos tinigil na nila. Ipinaubaya na lang po nila kay Boying. Mga kababayan, nakita naman po natin kung paano mag-imbestiga si Boying. Alam nyo na ibig ko sabihin. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot. Meron tayong mga lingkod bayan, ang pinaglilingkuran ay makakaliwa. Terorista, di umano. Hindi po ba? May araw din po ang mga hayop na yan. Makakarma din po ang mga hayop na yan. Hindi ba redon? Di umano. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo. At shoutout din po. Thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Ani Jo. Kay Jim Aris from United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Shena. Norma Garcia. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena. Rolando Guerrero. Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Mika Ligaspi. Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA. At si Frank Zamora from California, USA. Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from Maisog, California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. At ingat-ingat po. Bye-bye.